Alright, magandang hapon ulit, no? Dito pa rin tayo sa Bolton Bridge. Hindi tayo nakawala-wala rito. So, sumin na natin ha, yung tawag dyan, Esplanade, no? Tano ba? Kaso may mga sasakyan na di natin kita. Kaya sige, mapuna tayo dito. Dito na tayo na Esplanade, puntahan natin. Tapos try natin kung makadaan ba tayo dito, kung meron ba access. I don't know, not sure. Try lang, walang mawawala, no? Ayun, kita na Mahagala. Yan, Esplanade ha. Zoom in natin. Ayan, Esplanade yan, Mahagala. Or riprap, Esplanade or flood control as of now, no? So hindi pa talaga siya masasabing Esplanade like Iloilo. Kasi hindi pa nga siya panigurado priority ng ating syudad. Baka meron pa talagang inuuna, no, na mas kapakipakinabang. For example yan, andyan yan o wala. Hindi naman talaga yan din basta gastos yan, expenses yan, pero hindi pa siya makapagbibigay ng ng kapirahan sa mga Davaoenyo. Hindi pa siya makapag-alleviate, no, ng buhay ng Forest of the Poor. Kasi meron akong i-share sa inyo. Kung interesado kayo kay Basti Duterte. Kasi one time tinanong kasi siya ni Chito Samuntina. Chito Samuntina is a Davaoenyo vlogger, content creator, na yun nga, gumagawa siya ng mga chit-chat or mga mga kwento, no, mga chit-chat lang sa mga sikat. Tapos ngayon, ang doon, na interview niya si Mayor Basti Duterte at quote and quote ko talaga doon yung nga ba ako, si Digong, si Tatay Digong, ang kanyang napakarami niyang advocacy. Ano yun? U-turn. Pwede ba yun? Okay. Tapos si si Mayor Sara naman is Alleviation of the Poor. So same din kay Basti. Ang sa kanya naman daw ay continuation or continuity. Kung yung nasimula na kanyang tatay at ng kanyang kapatid ay ipagpatuloy niya. Mostly Alleviation of the Poor. At kung ano man ang mga susunod na mga siyempre meron siyang mga city councils, di ba? Mga legislators, so sila yung magsasuggest kung anong mga magagandang ipasang batas. So siyempre titingnan niya kung talagang nakatulong, nakabuti para sa lahat. So mangyaring matutupad, gano'n, no? Tingnan niya, parang gano'n lang. Pero mostly talaga, as of now, sabi, nung time na yun na nag-vlog, like siguro 2 years ago na or 1 year ago, sabi niya, basta as of now, yun lang muna. Alleviation of the Poor lang muna ang may papangako ho natin talaga na aking advocacy. Continuation lang, gano'n. Dam, pwede ka ako makato dito asa Esplanade? Bawal sir, bawal. Dili magid Asa ko magid dito? Asa ko magid para makato? Katong na yan utong na Esplanade ba? Dito sa Kuan, sa Malambuon. Malambuon? So mo sa kago tricycle diya? Sige. Makalusot ka dito sa may park. Mao. May shirt na tanan. Asa nga tricycle? Diya sa may Ikulan God. Sa terminal dapit? Sa police station. Okay. Salamat. Ano daw magbasura diri Ha? Kasi may nagalabay diri Shout out oy, sinong dito? Barangay Hall, Barangay Council and Purok Leader. O saan nga barangay diri ate? Barangay 76 Dase. So ikaw, saan yung tanaw nganong naigabalabay di basura? Pero wala may kapuan. At di mo taga diri Aroma mo, dre mo ri agi lang. Pilahan Okay, tama. Na shortcut lang mo rito. Gaya no. To, sinong barangay captain dito, barangay konsehal at purok leader sa area. Daming basura dito nagtatapon. Sa bagay, wala pa kasing kaka-outtaking lang yata nung nakarang araw, kahapon or nung nakarang linggo. Ang mga barangay council. Ang tungo natin ngayon sana Mahagala ay Esplanade talaga dapat. Pero wala gusto ko to i-share daming traffic. Kumbaga senaryo lang to Mahagala. Just so you know na ang Davao City is re-experiencing talaga. Ito yung pinaka-challenge ngayon sa aming mga lokal na pamahalaang gobyerno sa Davao, no?
kung anong gagawin lang pinaka fastest way, no, para masolusyonan ang super heavy mega traffic sa Davao. Na alam ko naman they're working their ass off. Hard. Ano ba tawag yan? Basta sa English yan, no? They're working their ass off very hard para lang masolusyonan talaga yung yung ini-experience natin sa Davao na napaka-traffic. Basta ano pa lang, no? Tuloy-tuloy ang construction ng ating mga bypass roads, ang ating mga coastal roads, and flying over. And mga underpass and diversion roads. Yan, aeroplano, AirAsia. So hanap na tayo ng masakyan na tricycle papuntang Malambuon daw yun eh. So yun, dapat talaga pupunta tayo ng sa may Esplanade, dahil sa may Malambuon. Pero nga lang, ang problema wala madilim na. Tapos nakikita ko dito na parang karapat-dapat to, deserve ko itong i-share sa inyo ang yan nga, traffic situation sa Davao. So dito tayo ngayon located sa may galing, no? Announcer lang. So dito tayo ngayon located, or situated tayo dito sa may Triangle, Center Island Triangle, dito sa Ecoland Transport Terminal. Yan, Ecoland Transport Terminal yan sa unahan mga kagala. Diyan yung babaan ng mga bus sa Kayan, no? Papuntang somewhere buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Diyan matatagpuan. Okay? Tapos ito naman papuntang Sandawa Road, doon sa unahan na yon, kung saan mayroong gusali na Davao Paragon na bend yung kanyang crane dahil sa lindol. Sandawa Road. Ito naman yung papuntang Quezon Boulevard, Bolton Bridge, Bukana, at ito naman yung papuntang Tempo Boulevard. So ito yun, one of the busiest crossing, one of the busiest intersection dito sa Davao. One of the busiest, ibig sabihin marami pa, no? Marami pang iba. Meron tayong Milan, meron tayong Ramon Magsaysay Corner, si Recto and GP Laurel, Ponciano. Meron din tayong MacArthur Highway sa may crossing Matina. Meron din tayong saan ba ang mga busy na mga crossroads and mga crossings dito sa Davao. Yun, Quirino Avenue, isa yun sa pinakamalupit din talaga na traffic doon. Bumper to bumper talaga. Kasi nga naman, napakadaming mga establishments, maraming mga opisina. Lahat ng mga nag-opisina, may mga kotse yan, no? Mga, sabihin natin, sa location ng Quirino Avenue na yun, meron doon mga sabihin natin 1,000 offices. So lahat yung 1,000 offices na yun, meron talagang manager yun. Lahat ng mga manager nila, siyempre may kotse yan, may mga sasakyan na issued by the company, di ba? So yun. Plus may mga pampasaherong jeep pa, kahit pasabihin natin napakakunti lang ng jeep sa Davao ngayon. Still dagdag pa rin sa bilang yun. Tsaka mga mga taxi, ang dami taxi sa Davao. Kaya napaka-traffic ng Davao City. At isa to sa may pinakamaraming maraming sasakyan din, intersection crossings. Kasi nga, labasan, pasukan, exit, and entry point itong lugar na to dito. And just so you know, for your information mga hagalang mga taga Mindanao na hindi laging papunta ng Davao, dito kayo madalas mahuhuli, tandaan nyo yan. Oo, dito napakaraming mga nahuhuli, natitikitan dito sa area na to. Gaya yan, hindi pa pala. Basta daming mga natitikitan dito dahil sa rason nga na hindi daw malinaw yung lining, yung signages maliliit daw, hindi daw malinaw yung mga linya sa pedestrian o ano pa man, di ba? Basta maraming issue na kumbaga parang hindi nila matatanggap na 20 years, 30 years silang nagiging driver sa ibang bansa, tapos nung pagpunta ng Davao nahuhuli sila, di ba? So bad trip sila, like parang disappointed, sumamaan loob, no? Hindi naman bad trip, no? So disappointed lang, parang sumakit sa kanilang loob, no? Kasi pag sumakit ang loob, disappointed, kumbaga parang ego kasi yun, natatamaan yung ego mo kasi nga 30 years ka sa ibang bansa nagmamaneho, 20 years bilang driver, tapos dito ka lang pala sa Davao makatikim ng mali, di ba? Dito ka lang matitikitan, di ba? Dito ka lang magkakaroon ng traffic violation. So ganun talaga, no? Di ba nga sa Pilipinas meron tayo tinatawag na the defensive driving. Meron nga kilala niyo si Mick Yatros. Si Mick Yatros ay taga Digo City na
kapatid ni Wilbert Ross na taga ano yan, Pinag Big Brother ba yun o Showtime, I don't know, basta hindi ako sigurado, basta kung saan lang talaga silang sumikat, nagpa-pop up sa ating timeline sa Facebook na nasa Amerika na siya ngayon bilang teacher. Tapos yun na nga parang ilang beses siyang bumagsak sa, parang bumagsak siya once pala, no, hindi siya nakapasa sa pagkuha ng driver license nga ganun sa US kasi teacher siya na ngayon doon kailangan niya ng sasakyan. Kasi alam niyo man sa US, diba, walang jeep doon, walang habal-habal. Oh. So ngayon, kumuha siya ng license, driver license, tapos parang hindi siya pumasa nung una. Tapos yung huli, parang sinabihan siya nung instructor yata. Kasi syempre, alam naman na, hindi naman lingid sa kaalaman nung instructor na siya ay Pilipino. Sabi niya, if you can drive, if you can survive as a driver in Manila, in Philippines, surely, you can survive, you can pass the test all over the world. Basta yun kumbaga English kasi pagkasulat doon so iba yung pagkaintindi ko, so Bisayain ko na, Tagalogin ko na lang siguro. Kumbaga ang sabi doon na kung kaya mo nga, kung nagawa mo nga magmaneho, oo, ng ligtas sa Pilipinas, lalo na sa ibang bansa, parang gano'n, no? Kasi nga sa Pilipinas napakahirap dito, defensive driving. Yun lang mga kagala, ito yung natin dito, sitwasyon sa ating Davao City traffic situation during peak hour. So kung ikaw ay taga Agusan, Caramin, Caraga Region, Socsargen, taga Central Mindanao, tapos galing kayong abroad, pupunta kayo ng Davao, meron kayong dala-dala mga sasakyan, kasi dito sa Davao kahit pa napakagara, kahit pa supercar yung dala mo, pag once ikaw ay maka-disobey or maka-violate ka ng traffic violations o mga traffic rules, automatically hindi ka talaga palalagpasin yan at ikaw talaga ay titikitan, ikaw talaga ay yun, huli pero hindi kulong, huli lang, gano'n lang, no? Ticket, gano'n, lisensya. So dito sa Davao kasi walang exclusivity, no, na mga motor lang, mga disposable lang na masasakyan ang huhulihin, titikitan, no? So lahat talaga dito, observe ko na yan. So kung gusto ng pruweba, gusto niya ng resibo, meron ho akong video, meron akong footage, no, na kuhang-kuha ko yun, yung ganong senaryo na talagang kahit pa napaganda, kahit pa high-end, no, kahit pa mga luxury car ang mga nagpa-violate ay hinuhuli talaga siya. So that's all for this video. Thank you for watching dito sa traffic situations at Davao City. Bye bye.